Watch this video when you are sleepy, because some of the people say I have the voice of an angel. What's up guys? Aljon here. Pag-usapan na naman natin ang magulong mundo ng Pinoy basketball. Alam nyo na. So merong mga trade rumor na naman ngayon. Pero for sa independent teams naman to. So alam nyo na, medyo maayos sa trade to. Sa Phoenix, Encho Serrano at Larry Muyang sa Converge for Shani Winston at Gio Ambohot. So alam niyo na, pagka independent team is medyo fair yung trade, medyo maayos to. Pero yun ang problema is si Encho Serrano ay wala ngayon sa PBA. Alam ko naglalaro siya sa Pampanga, di ba? Sa Pampanga Lanterns or basta sa MPBL or PSL, nandun siya. Pero pwede mangyari to kasi nga dahil sa Converge ay gusto ni Encho Serrano dun. Kasi nga merong dun si Delta Pineda. Alam ko hindi siya yung owner, pero meron siyang rights or something do sa Converge Fiber Xers. Okay naman yung Gio Ambohot, pati Larry Muyang, yun naman yung dun big man to big man. At yun nga, baka sa Phoenix na magamit si Gio Ambohot ng matagal, na mas maayos. Siguro gusto rin makuha talaga ang Phoenix si Shani Winston. Well, ayun nga, hindi nga naglalaro si Encho Serrano sa kanila. So, sayang naman yung pick na yun kung mapupunta lang sa wala. At least, makuha sila Shani Winston kahit ball hug. Yung sinasabi ni Snowbaduha na ball hug nga, kaya nga gusto na i-trade ganun. Ito, pagka yun nga, ang ganda ng mga trade talaga, pagka independent teams. May sense yung trade May sense talaga Hindi yung kunyari sa sa SMC to farm team na gets mo bakit sila nag-trade kasi nga kailangan ng SMC, hindi kailangan ng farm team. Kumbaga pahinugan lang yung mga farm team na yan. Pag independent team is maayos talaga yung trade. So kayo ba guys, gusto ba mangyari tong trade na to? Ako gusto mangyari tong trade na to kasi gusto ko ulit makita si Encho Serrano sa PBA. Kasi pa siya, bata pa siya Pwede pa siya dito sa PBA. Kumbaga, nasa peak pa lang siya, nasa prime pa lang siya ng career niya. So, yun nga guys, tingin niyo ba pabor tong trade na to? Okay ba sa inyo? Or may naisip kayo na suggestion? Comment lang. So guys, ito, hindi naman to trade rumor. Trade rumor ngayon. Trade rumor to dati way back 2017. Dapat magti-trade ang Alaska at Ginebra. At ang trade na yon ay tungkol kay Greg Slaughter to Alaska for Calvin Abueva sa Ginebra. Pero ang nangyari daw ay ni-reject ng Alaska yung trade. Medyo nakakabigla kasi isipin mo, Greg Slaughter, ayaw mo, big man. Kumbaga, kasing lakihan ni John Fajardo na to di ba? Magka-size na sila. Kumbaga, malaking panlaban na to dun. Pero kasi, nung panahon 2017, prime Abueva kasi yun no? Kaya talaga di mo rin mapakawalan. Tsaka, alam mo naman kasi medyo, sinasabi nila malambot talaga si Slaughter. Kaya siguro hindi nangyari yung trade na yun. Tsaka meron silang 2017, andun pa si Sanitos, di ba? Kaya siguro hindi nangyari din trade niya kasi nandun pa si Sanitos. Kumbaga, iba pa rin yung Abueva, iba pa rin yung angas sa Abueva Sinasabi nga nila, masarap ka at teammate. Masarap ka teammate pero masamang kaalaban, kaaway. Kita naman si history, di ba? Masarap maging ka-teammate ang Abueva kasi nga maangas, mahirap kalaban. So, nagets ko naman bakit na-reject yung trade na to. Pero what if, diba? What if nangyari tong trade na to? Alaska, di natin alam, malay mo. Sa Alaska pala gumanda laro ni Greg Slaughter, di ba?
Or nung nalipat si Abueva, wala pang Brownlee, baka mamaya nag-champion na sila nun. Kung nandun si Abueva, di natin masabi kasi, dati pa nga, 2017. Pero ito, nag-counter offer ang Alaska Aces. Calvin Abueva for Japet Aguilar. Oh my God, what if nangyari yung trade na yun, di ba? Sobrang angas ng trade na yun. Pero syempre, prime ano rin yan eh. Prime Japet Aguilar din yan eh. Japet Aguilar yan eh. Iba-iba yung prime nila parehas eh. Pero kung titingnan naman, fair. Pero kasi, ang hirap pakawalan 2017 na Japet Aguilar eh. Kumbaga, ang hirap sumalaksak pag ando si Japet Aguilar, butata lahat, diba? Tsaka talagang dunk on dunk. Diba? Parang yun yung Malonzo ngayon. Yung Malonzo, baga ganun eh. Na mas matangkad pa nga, diba? Kung nangyari yung trade na yun, no? Grabe yung anong yun. Pero yun, nireject na yung Nebra din. Kasi Japet Aguilar yun eh. Mahirap na humanap ng big man na ganun. Isipin mo nga, diba? Hanggang ngayon sa Gilas, nawala si AJ Edu. O bakit hindi kinukuha sila Justin Aranya, sila James Laput, mga ganong mga bagong players. Ewan ko sila Kit Dato, baka film kaya hindi pwede sa Gilas eh. Diba yun Justin Aranya. Ang dami naman big man. Bakit nung na-injured si AJ Edu ay si Japet Aguilar pa rin ang kinuha, diba? Kumbaga, sabihin, reliable pa rin talaga hanggang ngayon si Japet Aguilar. Kaya nagets ko rin bakit i-reject na yung Nebra yun. Paano kaya guys, kung nangyaring trade na yun, grabe, kakaiba nangyaring yun sa PBA. Baka hindi nag-Japan baka hindi nag-Japan si Slaughter, diba? Syempre, di nangyari yung suntukan yung bugbugan ni Calvin Abueva, pati yung si Terrence Jones sa Token Tex. Hindi nangyari yun. Kung napunta sa Ginebra, feeling ko hindi mangyari yun. Nangyari yung mga trade na yun, si Greg Abueva or Japet Abueva. Grabe ang ibang history ngayon ng PBA. So, tingin nyo ba guys, maganda ba yung na-reject yung trade na yun? Okay ba sa inyo yun? Or parang napaisip ko yun na dapat nangyari yung trade na yun. So guys, like, comment, share, subscribe, share your opinion sa comment section. Alam nyo na,